Okay. So, ayun, wala na ako sasabihin. So, magmula noon, nung pinahinto ako ng asawa ko na magstay sa loob ng bahay, sinabi niya magstay na ako sa loob ng bahay, ganyan, wala na akong kinikita talaga. Sa isang buwan, 2,500 pesos ang natitira sa budget. Tapos, nung naglipat kami sa medyo maayos na apartment, ang akin namang budget sa isang buwan, monthly, ay 5,000 pesos monthly. So, ayun, medyo, wala akong budget talaga. Parang, wala. Ang dami kong ginagawa sa loob ng bahay, pero walang bayad. It's free. Like, I'm a housewife with no salary at all when I stay inside the house. Unlike before, when I hacker, find other money, it's big money than stay in the house. So, ayun, naiintindihan nyo ba yun? So, yun ang problema ko. Simula noon, wala akong ginawang mali sa sarili ko. Hindi pa nga nakalabas eh. Ang tagal-tagal kong nagstay sa loob ng bahay. Wala namang bayad lahat yun. And pinapadala ko pa yung buwan-buwan sa kapatid ko sa Mindanao, sa Cotabato City, 2,500 pesos. And wala nang natitira sa akin. And umiyak yung asawa ko. Sabi niya, Bing, nakagraduate na siya ng college, so wag mo nang padala ng pamasahe. Dahil alam ng asawa ko na monthly ako nagbibigay ng 2,500 pesos para sa pamasahe niya sa 4 years course niya sa Mindanao. Kaya nung nakagraduate, pinakita ko yung picture ng kapatid ko, and sinabi niya na enough na, wag ka na magpadala ng pamasahe kasi nakagraduate na siya ng college, ganyan. So ayun, gusto ng asawa ko talagang bumalik ako sa college. Sabi niya, kaya mo naman na magsuot siguro ng toga na katulad sa suot ng kapatid mo, ganyan. And nakwento ko na binigay ko yung uniforme ko sa kapatid ko, ganyan, kasi nagpaalam naman siya sa akin, wala raw siyang uniform, and sabi ko, it's okay, get it, it's yours, hindi ko naman masusuot yan. So, ayun, sinabi ko sa kanya, it's yours, at sinabi ko sa asawa ko, sabi ko, I give my uniform, my university uniform to my sister. And then sabi niya, hindi ako pwede magkaroon ng brother or kapatid kasi hindi ko ipapahiram yung uniforme ko sa kapatid ko. Yun ang sinabi niya. It means, kung nag-English ka, my husband said, I don't wanna give my uniform in the university to my brother or my sister to use them to go to university. Yun ang sinabi niya. And parang nasaktan ako. And ang ginawa ko naman, inano ko naman yung SIM card, and sabi ko, move on. No more connection or any phone call to Philippines. Enough. So, ayun. Nagulat sila, umuwi ako kung buhay pa ako, ganyan. So, ayun lang. To be continue.